Gusto mo ba ng unlimited customers sa iyong negosyo? Paano rin ba sila paulit-ulit na bibili sa iyo? Sa video na ito, tuturuan kita ng 7 negosyo tips para hindi maubusan ng customers. At kung traditional business ka na may pwesto, malaga rin na gawin mo yung number 6. Pero before we start, ilike mo na rin ang ating video. Kaya kung handa ka na, let's go! Number 1, galingan sa customer service. Para hindi ka maubusan ng customers at magkaroon ng repeat customers, dapat excellent yung aspeto na ito sa iyong negosyo. So kailangan na mabilis ka mag-reply pag may mga tanong. Dapat kung mayroong problema yung customer ay nare-resolve ka agad. Syempre dapat magaling ka or yung mga employees mo na makipag-usap at makitungo sa customers. Mas maganda kung presentable, lagi nakasmile, maayos yung pananalita, magalang at genuine na gustong tulungan yung customers. Kapag ganito mo na setup ang iyong negosyo, panigurado na dadami yung suki mo at hindi ka pagsasawaan ng mga tao. Magkakaroon ka pa ng magandang word of mouth na yung negosyo mo mababait yung mga tao dun, mga hindi nakasimangot, hindi laging galit at maganda pa yung serbisyo. Kaya make sure na malupit yung customer service para mas gumanda yung relationship mo sa mga customers. Number 2, dapat quality ang binibenta. Kung magtatayo ka na rin ng negosyo, ganda-gandahan mo na rin yung quality ng yung products o service. Kung nangako ka for example na masarap ang yung tindang fried chicken, dapat masarap talaga yan. Hindi pwedeng sasabihin mo malupit yung fried chicken mo tapos pag kinain na ng customer hilaw pa pala at may dugo-dugo pa. Ang negosyo ay tatangkilikin at babalik-balikan ng mga tao kasi nade-deliver mo yung quality na sinasabi mo. Hindi ka lang puro promises at sales talk. Kadalasan kasi isang way na rin ng marketing or para sumikat yung negosyo mo nakasalalay din doon sa kalidad ng produkto o serbisyo na in-offer mo. Kapag quality yan, dadami ang customers. Kapag quality yan, ikukwento ka pa sa mga kaibigan at kapamilya nila na sa negosyo mo na lang bumili imbes sa iba. Maraming taong mas pipili na bumili ng bagay na quality kahit medyo mahal, imbes na bumili ng mura pero pangit naman o kaya madaling masira. Kaya dapat mong i-guarantee na mabibigyan mo lagi ng quality at matinding value yung mga customers mo. Number 3, i-market ang business. Walang saysay ang negosyo mo kung kukonting tao lang ang nakakalam na nag-i-exist yung negosyo mo. Isang pag-market or pag-advertise sa nakakalimutan ng mga negosyante kaya ang bilis nilang mabankrupt at mag-fail. Kahit pa quality yung negosyo mo at maganda ang customer service pero wala namang taong nakakalam niyan, wala ka ring magiging benta o kikitain. Kahit nga yung mga negosyo na malaki na at sobrang sikat na nagmamarket pa rin sa TV, sa radyo or sa internet. Yung Honda nga na multi-billion company at kilalang brand ng kotse, makikita mo pa rin na nag-advertise sa Facebook. Si Jollibee, ganun din. Lagi pa rin sila nagpo-promote ng negosyo nila kahit parang hindi naman na nila kailangan. Kaya kahit na maliit ka pa lang, dapat magkaroon ka rin ng budget or effort na makapag-market ng business mo. Kasi ito naman yung magpapakilala sa negosyo mo. Ito yung magbibigay sa'yo ng reach at exposure na sa dami ng nakakitang tao, posibleng maging mga customers mo sila at magpataas lalo ng sales mo. Kaya huwag ka matakot mag-market ng business mo. Pwede naman traditional yan, mga flyers, posters, o kaya sa dyaryo. Kung gusto mong mas maraming taong makakita ng negosyo mo, try mo rin online, like Facebook ads, marketplace, o mga Facebook groups. Make sure na yung gagamitin mo marketing material is something na unique, engaging, at makukuha yung atensyon ng mga tao. Wala ka bang benta kasi boring ang dating ng negosyo mo? Gusto mo bang maging engaging at i-level up ito gamit ang whiteboard animation katulad ng napapanood mo ngayon? Walang problema kasi kami ang bahala sa'yo. Sagot na rin namin ang script mo at ang professional voiceover. Kaya mag-message ka na sa Johnny Digital Facebook page para magawan ka namin ng high quality na video. Number 4, gumawa ng mga pakulo. Para di ka mawala ng customers at lalo pa silang dumami, kailangan na makaisip ka rin ng mga pakulo na makakainganyo sa mga tao na in return ay magbe-benefit din sa negosyo mo. Example, mag-offer ka ng mga discounts at promos sa mga tao na magpa-follow ng FB page ng business mo. O kaya gaya mo yung mga online shopping na merong discounts kada buwan kapag 11/11, 10/10 and so on. Pwede ka rin magsagawa ng mga giveaways, free calendar, free tumbler, etc. Pwede rin meron kang buy one take one. May free drinks kapag ganito yung certain amount na binili. O kaya kapag rainy season at mahinang benta, pwedeng dito ka magbigay ng mga special offer at products. Basta keep in mind na hindi ito dapat maging sobrang komplikado na mawalan na yung mga tao ng gana na gawin or mag-participate sa mga ito.
Isa mo pang pwedeng gawin is gumawa ng mga palaro or game mechanics na maaaring ika-viral ng negosyo mo. Pwedeng viral na dance challenge yan sa TikTok. Tapos yung mananalo, may free na milk tea, for example. O kaya mananalo ng fries, yung kakain ng spicy noodles na tinda mo. Pwede ka rin magpa-promote sa mga sikat na influencers, gawan ka ng reels, TikTok, review, or ikaw yung sponsor sa isang palaro ng sikat na live streamer. Kailangan lang na open yung utak mo for ideas, dapat creative ka rin, and from time to time, nakikita mo rin kung ano yung nagtitrending sa social media na pwedeng sumakay dito yung business mo para magkaroon ka ng free promotion and exposure at indirectly, posibleng makadrive din ito ng sales sa negosyo mo. Number 5, ayusin ang identity ng business. Upang magkaroon ka pa ng recall or matandaan ka ng mga tao, kailangan na maayos, distinct o unique yung identity ng negosyo mo. Parang sa Jollibee lang, pag nakita natin yung kulay red or nakita natin yung pulang bubuyog, alam na kaagad natin na si Jollibee yan. Pag nakita rin natin yung may kagat na mansanas, alam natin na Apple products yan. So ito yung kadalasang nalilimutan din ng mga negosyante na dapat mapag-isipan yung dating ng brand mo sa mga tao. Pero for me, bukod sa mga kulay, font style at logo, napaka-importante rin yung tingin sa'yo ng mga customers. Ano ba yung reputation na meron yung negosyo mo? Or ikaw bilang isang negosyante? Gusto mo ba na yung negosyo mo makilala na nanloloko ng customers or na hindi quality yung products at services? O gusto mo yung reputation mo na mapagkakatiwalaan ka na brand or na the best yung product and services mo tapos mabait pa yung mga employees? Bottom line, saan ba laging bibili yung tao? Siyempre dun sa negosyo na matino. Hindi rin naman nagtatagumpay yung mga negosyo na laging nandadaya or nangi-scam ng mga tao. Kaya may factor din yung reputation na mabibuild ng business mo para hindi ka mawala ng customers at mas tumagal ka pa dito. Number 6, gumamit ng technology. Sa loob lang ng 20 years, ang dami nang nagbago sa mundo natin. Especially sa technology na ginagamit ng mga tao. Dati keypads pa yung cellphone, ngayon touchscreen na. Dati nga magsusulat ka pa ng letter. Ngayon pwede ka na lang mag-chat or mag-video call sa mahal mo sa buhay kahit na nasa malayong lugar pa sila. Ibig ko lang sabihin na kung gusto mong tumagal yung negosyo mo ng 10 years, 20 years or even more, kailangan na makasabay ka rin sa technology ngayon at sa mga pagbabago. Sa long term, ang magiging customers mo ay yung nasa newer generation na, yung mga taong pinanganak na may internet at cellphone. Kumbaga, mas techy na sila sa atin. Kaya dapat maka-adapt din yung negosyo mo sa ganun. Example, ngayon, puro QR code na, puro GCash, mga online payment. So, dapat i-apply mo na yung ganito sa negosyo mo. Uso rin yung online shopping, online delivery. So, kung applicable sa'yo, gawin mo na rin yan kasi eventually dito na talaga papunta. Kung old school ka at manual sa promotions ng business mo, try mo rin gumamit ng Facebook page, gumamit ka ng Facebook ads, gumamit ka ng video. Ibis na flyers ka lang na manual at hindi ganun kalaki yung nare-reach mong audience o customers. Kasi sa online, kahit sino sa mundo at kahit 24/7 pa ay pwedeng maabot ng business mo. Bottom line, learn to adapt sa new technology at i-utilize mo ito para mas ma-maximize yung negosyo mo. Bagong number 7, quick recap tayo ng negosyo tips para hindi maubusan ng customers. Number 1, galingan sa customer service. Number 2, dapat quality ang binibenta. Number 3, market ng business. Number 4, gumawa ng mga pakulo. Number 5, ayusin ang identity ng business. Number 6, gumamit ng technology. At number 7, i-aim mong maging the best. Para continuous yung negosyo at yung customers for a very long time, kailangan na maging malupit ka na negosyante at malupit din yung produkto o serbisyo mo. Kumbaga dapat laging yung mindset mo is maging the best sa industry mo. For example, ikaw ang the best salon sa Quezon City. Ikaw yung the best fried chicken sa barangay nyo, and so on. Yan din kasi ang tatatak sa customers na ikaw yung the best na brand. Tapos kahit sabihin natin hindi ka nga maging the best, at least you are trying. Pwedeng mag-end up ka pa rin na within top 5 business na hinahanap ng mga customers. Kumbaga nasa mindset shift lang din yan. Sabi nga na hindi naman nagiging matagumpay ang negosyo dahil lang sa talino, sa dami ng pera, or sa sipag ng entrepreneur. Pero kadalasan nakadepende ito sa willpower ng business owner. Kasi kung isipin mo, marami nagfi-fail pa rin na negosyante kahit pa matalino sila, maraming pera o sobrang sipag. Pero yung taong matindi yung willpower, gagawa sila ng paraan para maging the best at gumana yung negosyong tinayo nila. Parte din ng pagiging the best yung continuous improvement at learning.
Kaya kung may mga palpak sa system ng negosyo mo, may palpak sa customer service, may palpak sa sales, sa delivery, kailangan ayusin mo yun. Hindi ka magiging the best kung pinapabayaan mo lang yung mga kapalpakan. Aim for the best pero hindi perfectionism. Aim for the best kasi good things will follow sa tamang mindset and actions.